natin yung na ang Christian ministry or Christian service is a biblical teaching. Tama? Let's remember some verses from last week about what the Bible is telling us regarding Christian service. Do you remember some verses na pinag-aralan natin, tiningnan natin? Give me one, please. From the Old Testament. Simula tayo sa Old Testament. So, wala ako magbibigay ng isa. 1 Samuel chapter 12 verse 24 says, "Only fear the Lord and serve him faithfully with all your heart, for consider what great things he has done for you." Okay? And another text, may naalala kayo? Another Joshua chapter 20, to do the commandments and the law which Moses, servant of the Lord, commanded you, to love the Lord your God, to walk all in his ways, to keep his commandments, to hold fast to him, and to serve him with all your heart, with all your soul. Very good. So, and there are more scripture passages about Christian ministry or about Christian service. Now, let's move to the New Testament. Ano ba yung mga New Testament text na pinag-aralan natin last week about Christian service or Christian ministry? Give me one, please. Wala kayong maalala? Okay, I will give you one. John 12:26. Okay, pakibasa, Patterson, please, yung John 12:26. Patterson, naririnig mo ba ako? Opo. If Okay, any man pakibasa. serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. Okay. Anyone serves me, he must follow me. Okay? That is clear. Another text from New Testament, please. Naalala niyo from last week? Romans 12:11. Okay, Romans 12:11. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Okay, very good. Another text na pinag-aralan natin from last week. Nandito ba kayo lahat last week? Wala? Okay, 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Pakibasa. Sister Banji, pakibasa po. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Ate Banji, nandiyan ka ba? Wala. Pakibuksan niyo po yung camera niyo para nakikita ko kayo. Kasi marami dyan nakaano lang. Ayun. Pumapasok Okay lang na. sa link, wala naman. Ano po? For they Okay. themselves show us what manner of entering in we had unto you. And now you turn to God from idols to serve the living and true God. Amen. Salamat. Okay. Minaalala pa kayong text na dinaanan natin last week sa New Testament? Hebrews 9:14. Okay. Remember Hebrews 9:14. Pakibasa. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot of God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Amen. So, ayan. So, makita natin ang kahalagahan ng Christian service. Therefore, after looking all the verses above about serving, yung mga pinag-aralan natin, ano yung challenge na naaalala ninyo from our past lesson? Mula dun sa mga talata na pinag-aralan natin. Ano yung challenges na na-receive natin mula dun sa mga salita ng Diyos?
Let's Pastor, begin with Brother Edward. Ha? We must love our others, serving others with love. In love. Serving others. Diba? Wala pa tayo doon, Brad eh. Nasa serving, doon pa lang tayo sa serving God. Serving. Pero tama naman 'yon. Pinag-aralan din natin 'yan last week. Ayun nga po. Okay. At 12:30. Kapapasok mo lang ba? Nawala ka ba kanina? Okay, ang tiningnan natin, Brother JR, yung mga talata sa Biblia na nagtuturo sa atin about serving God in our Christian service. Now, this is the question. If Christian ministry is aimed at serving God, paano nito maapektuhan yung ating attitude kapag nagsiserve tayo sa Panginoon? Kung ang direction daw ng Christian ministry ay paglilingkod sa Diyos, paano nito naapektuhan yung attitude natin kapag ginagawa natin ang paglilingkod sa Diyos? Ate Banji, ikaw alam. Mapapractice po tayo na hindi tumingin sa sarili but maging center lang yung service natin sa Panginoon. Oh, magandang attitude yun, ano? Lalo na, minsan nakaka-discourage talaga sa Christian ministry, ano? Okay, sige. Deacon Ira, how about you? Paano nito maapektuhan ang iyong attitude? sa akin po magiging masigaw din, magiging privilege to sa akin na naglilingkod sa Panginoon kasi niligtas niya ako para maglingkod sa Kanya lamang. Makikita natin to na privilege, no? At hindi parang pabigat, no? Sa marami kasi pabigat ang Christian ministry. No? Minsan nga may nakausap ako na yung Christian ministry hadlang daw sa mga barkada nila eh. Yung Christian ministry hadlang sa mga lakad tuwing linggo kasi maraming lakad pag linggo eh, no? Bakit kasi lahat ng okasyon na nagsisiksikan pag araw ng linggo? Nakikihati talaga sa Panginoon yung mundo eh, no? Pag magpapakasal, kailangan linggo. Pag magpapabinyag, kailangan linggo. Ang mga piyesta, dapat linggo. No? Di ba pwedeng Sabado? Nagsisiksikan sa linggo lahat. Yung mga special commitment natin, wow, laging tinatapat sa linggo. Kasi daw yun, free time, ano? At nawawala na yung pananaw na ang linggo ay araw ng Panginoon. Kapag may outing, dapat linggo. Okay? Paglalaba. Linggo. Paglalaba, dami-daming araw, itatapat linggo. Tapos magreklamo, kasi pastor, tambak yung labahin ko eh. Minsan, hindi na lang ako sumasagot kasi na baka kung ano yung maisagot ko eh. No? Yan. Pero pagka tama ang pananaw sa Panginoon at tinitingnan na ang paglilingkod ay isang banal na kautusan ng Diyos, no, kalakip ng kaligtasan na binigay niya sa atin, no? Mauubusan na tayo ng dahilan para magpatuloy o para tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Okay, kita ninyo, araw ng linggo, ang nag-anthem of praise kanina parang 5. Ngayon naman, di pa tapos ang pagsamba. Nasa afternoon service tayo or Bible bonding. Kita nyo, wala nang mananamba. Okay, hindi ko alam kung saan sila nagkakainan ngayon, ano ginagawa nila. Sentro dapat ng ating isip at puso. Kaya mahirap talaga. Kaya kailangan natin bumalik sa Biblia palagi para ibalik rin tayo sa katotohanan. Yung iba naman dyan, wala namang ginagawa, naglalaro lang naman.
O ayaw lang maistorbo sa mga hobby nila, nanonood ng mga teledrama, no? Kaya talagang dapat bumalik tayo dun sa Biblia para maapektuhan yung attitude natin sa pagsamba. Okay? And dito na di-develop yung ating Christian discipline. Okay? Hindi mahalaga kung ano pa yung walang okasyon na mas mahalaga sa Panginoon at ako'y naniniwala na alam niyo yan. Ano? Kaya nga ako, pagka natatapat ng linggo ang birthday ko, hindi ako nagsi-celebrate hanggat hindi tapos ang worship. At ayoko rin na yung simbahan, sinisingit yung birthday ko na bahagi ng gawain. Mali kasi yun eh. Ang linggo ay para sa Panginoon. And besides, maraming talata sa Biblia na itinilagan niya na banal para sa Kanya. Okay? Kaya tigilan na natin yan, mga pagdadahilan-dahilan na yan. Okay. Now, scripture verses about serving others. Galatians chapter 5, verse 13. Naalala niyo pa? And 1 Peter chapter 4, verse 10. Hebrews 6, chapter 10. Okay? Naalala, nagre-review lang po tayo. At pag tayo bumabad dito, hindi na naman tayo makakausad. Okay? So, take note of that. Galatians 5:13, 1 Peter chapter 4, verse 10, and Hebrews chapter 6, verse 10. Okay? For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints, as you still do. Kaya tayo may responsibilidad tayo maglingkod din, maglingkuran sa isa't isa. Okay? At hindi yun nakakawala sa pananaw ng Panginoon. Nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Okay? Lalo pangat araw ng pagsamba. Now, if Christian ministry also aim at serving others, now, ano naman yung attitude na inire-require nito para sa atin pag tuwing gagawin natin ang paglilingkod sa kapwa? Anong attitude naman ang tinuturo? O sige, ate, pakibuksan niyo po ang camera niyo. Hindi ko kayo makita eh. Hindi ko alam kung nandiyan kayo o pumasok lang kayo sa link at diretso niyo yung tulog niyo. Anyway, Panginoon naman na niloloko niyo, hindi naman si pastor eh, no? Nagmamalasakit lang ako sa inyo dahil banal na araw to ng Panginoon. Okay? Sige. Now, paano naapektuhan ito yung paglilingkod natin? Ngayong maintindihan natin that Christian ministry is aimed at serving others. Brother JR. Nasa playground ka ba? May para marami naglalaro dyan ah. Nandiyan yung mga pamangkin mo? Opo, boss. Okay, sige. Sige. Ano daw May makaka-apekto pa yung attitude. sa attitude pa rin? Sa attitude Ulitin ko yung tanong. yung bata. Na kung yung Christian ministry daw ay nakasentro sa paglilingkod sa kapwa at sa kapatiran, na anong attitude daw ang nire-require nito tuwing ginagawa natin ito? Ayon dun sa mga verses na pinag-aralan natin. Ano? Sabi diyan, true love, serve one another. Sabi sa Galatians 5:13. Ayun. Hindi niyo ba natatandaan yung mga pinag-aralan natin last week? Wala ba kayong mga notes? Ayun po kasi yung sinabi ko po 1 kanina. Peter chapter 4 verse 10. Use it to serve one another as good stewards of God's manifold grace. Paano nito babaguhin yung ano yung nire-require na attitude in serving others? Ano po? Love po. Mapagmahal. Yun ang required, no? So, Opo. what do you think? What do you think ang magiging epekto naman nito pag nawala yung ingredients na yon? Ayun po pa sa madali siyang ma-destroy.
relationship. Alin ang mali-destroy? Yung relationship? Ano pa? Yung ano pa, yung pati yung way ng yung pag-serve mo rin sa others, masisira po. Bakit? Kasi po wala na po yung pinakasangkap niya. Yung love, yun po yung nagiging pampatibay po ng Wow. diba? Ang galing ah. Parang Tama, ano? Yan po, sir. Tama. O, Patterson, sa tingin mo, kapag naglingkod ka na nagsiserve ka sa iba na walang pag-ibig, ano magiging epekto nito? Siguro po ano po, hindi po tunay yung papakita mo, ano lang, hindi siya galing sa heart po. Siguro po parang pakitang ano magiging epekto nito? hindi po mag-glorify si Lord. And Okay, hindi mag-glorify si Lord. Deacon, sa tingin mo, ano serve ka sa iba pero wala namang pag-ibig? Ano kaya magiging resulta nito? Hindi siya magiging katanggap-tanggap. Kumbaga hindi mararamdaman ng tao na binibigyan mo ng service kung wala yung pagmamahal. Kasi parang ano lang siya, mababaw lang yung dating. Hindi siya parang katulad para ka lang ding tuod, pastor. May sinasabi ka pero wala naman dun yung feeling. So wala din, hindi mo sige. siya may encourage. Parang Okay, based in Hebrews 6:10. Sige, basahin niyo yung Hebrews 6:10. Sa tingin niyo ano magiging epekto? Pagka yung karakter natin sa pagsiserve ay walang love. Ate Fe, basahin natin yung Hebrews 6:10. Tulog kasi kayo ng tulog yan. Wala pa tuloy kayo sa sarili niyo. Hindi kayo nag-anthem of praise. Okay, sige. Sa tingin mo, sabi ng Biblia, Hebrews 6:10. Babasahin ko po. Tapos intindihin mo na rin, ha? Hebrews 6:10. For God is not unrighteous to forget your work towards His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Okay. Ano ang magiging epekto kapag naglilingkod ka sa ibang tao na wala namang pag-ibig? Ano po? Parang baliwala lang po yung tulong na ginawa mo, pastor, kasi nga hindi po niya nararamdaman na nagmamalasakit po kayo. Okay. Yan, sa parte ng tao, yun yung epekto. Sa part ng Panginoon, sabi diyan, for God is not unjust as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints, as you still do. Ibig sabihin, kapag daw yung ministry o yung service natin ay ginawa natin sa pag-ibig, hindi yon makakalampas sa Panginoon. Pero kung walang pag-ibig, kapatid, hindi yung tatandaan ng Panginoon. Nakita niyo? Kaya sayang, di ba? Para lang tayo yung mga namimigay ng ayuda ngayon. Yan, nakita, minsan inobserbahan ko yung mga attitude ng iba. Hindi pare-parehas yung attitude nila. Yung iba natutuwa pag nagbibigay sila ng ayuda, no? Mararamdaman mo na natutuwa sila dahil nabigyan tayo ng ayuda. Yung iba naman, pag umasta, parang akala mo sa kanila galing mismo yung ayuda. No? Iba-iba yung expression nila eh. At talaga minsan sisigawan nga pa, alam mo sa akin dito yung pagkain nyo. Iba-iba talaga, no? Iba-iba. Well, walang pinagkaiba yung Christian ministry sa mga sa humanitarian service. Pagka hindi kinalaki pa ng pag-ibig. At wala yung value sa langit. Okay? Kaya sayang. Maraming sayang. Dahil nga, may standard ng Panginoon pagdating sa Christian service Christian ministry. Panginoon yun eh. Iba ang level nun.
Kaya kung iniisip natin na, oh, maunawain naman ng Diyos eh, pwede na to. Well, totoo, hindi na kino-question yung pagiging maunawain ng Panginoon, pero hindi niya i-compromise yung standard niya sa paglilingkod. Tulad ngayon, nakapag-Sunday school kayo kanina, tama? Nakapag-morning worship kayo kanina, tama? Yung iba, okay na sa kanila yon. Mamayang hapon, pwede ko nang gawin kung ano yung gusto ko. Pwede ko nang bisitahin yung kumari ko, pwede na akong buti na nga lang, lockdown tayo ngayon, no? Pwede na akong pumunta sa mall, pwede na akong mag-TikTok, pwede na akong gumawa ng kung ano-anong bagay. Kasi nakapagsimba na ako kanina eh. Okay, nakapaglingkod na ako kanina eh. Nakita niyo yung maling pananaw, kaya maganda yung nag-aaral tayo ng Biblia kasi tinatama nito yung ating pananaw. Okay? Yung paglilingkod out of reverence to God, both sa tao at sa Diyos, ay walang kwenta. Kaya nga tinuturo sa atin tong Christian ministry. This is a biblical teaching. At may standard ang Panginoon sa pagdating sa paglilingkod. Kasi nga Panginoon yun eh. Hindi natin ka-level ang Panginoon. Tama? At kailanman, hindi natin magiging ka-level yung Panginoon. Yung tao, ka-level natin, pero may standard pa rin ng Panginoon. Paglilingkuran niyo siya ng may pag-ibig. Okay? Kaya, tama ba sabihin na kapag nagsiserve ka sa Diyos, kapag naglilingkod ka sa ibang tao, ay naglilingkod ka rin sa Diyos? Ha? Tama ba sabihin yun? Ano sa palagay mo? RJ? Mas medyo malakas pa yun rin. Okay, sige. Balikan nga ta, ha? Para magugulatin lahat ng mga youth natin ngayon. Okay. Tama ba na sabihin natin that we are serving God by serving others? And why? Mami. Hello. Good afternoon. Serving God is also serving people kasi ito ang pinag-uutos niya na maglingkuran kayo sa isa't isa. So, pag sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon na naglilingkod ka sa tao, sa mga kapatiran, with love, without pride, without any arrogance. Yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung standard ng Panginoon, hindi magbabago pagdating sa paglilingkod. Kasi pag naglingkod ka sa tao, ay parang ginagawa mo na rin yun sa Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng basta-bastahin yung paglilingkod sa tao dahil ginagawa mo yun para sa Panginoon. You get the point now? Kasi pag sa Diyos, mataas sa respeto natin, di ba? May takot tayo. Pero pag sa tao na tayo nag-serve, nawawala na yung esensya ng pagmamahal, yung reverence din sa Diyos. So kung tama yon, that we are serving God by serving others, then paano nito babaguhin ang pananaw mo? Ate Milen, nandiyan ka ba, Ate Milen? May idea ka? Pastor, kasi po 'di ba pag nagse-serve tayo sa kapwa natin at iniisip natin na ginagawa natin ito para sa Panginoon. Yes. So yung service na Eksakto. maibibigay natin is tama po and gagawin natin siya kasi alam natin na para sa Panginoon yun. Yan. Hindi para So sa tao. paano nito babaguhin yung pananaw mo sa paglilingkod? Mas magiging maayos ka po at mabibigay mo yung 100% mo kasi alam mo na ang Panginoon Yes. naglilingkuran mo, hindi ang tao. Yes, kasi pag sa tao lang, ang hirap eh. Kasi magiging honest tayo ngayon, di ba? Minsan may mga paborito kang tao eh.
Di ba? May mga gusto kang paglingkuran ng tao, meron namang hindi mo masyadong gusto. Na? Lalo na medyo suplado tayo, no? Pag medyo bad breath yung ano natin, ayaw na natin diyan. Pagka naamoy mo na medyo maasim yung katawan, the first time gagawin mo yan, second time may awareness ka na. Medyo masungit, suplada, mataray yung ano, medyo masama ugali. Una, pangalawa, carry mo pa. Pangatlo, pangapat, habang buhay yun, paano yun? Ayaw na natin, no? Kaya kinakailangan mabago yung pananaw sa paglilingkod sa tao. Yun yung sinasabi nating standard ng Panginoon. Tulad nito ni RJ. Kung ako hindi ko mahal ang Panginoon, hindi ko nahanapin to sa kulit nitong bata na to. Oo. Kaya tawag ko dyan dati, Christian Kabuti. Pero ngayon, hindi na. Kasi matindi na yan si Brother RJ. Si Deacon, napakabait na tao niyan. Di ba kilala niya, napakabait na tao niyan? Kung hindi ko mahal ang gawain ng Diyos sa mga pinagagagawa niya sa akin ng araw, ay hindi ko yung pagtsatsagaan ngayon. Bakit? Kasi ang pananaw ko, hindi naman itong taon to yung pinaglilingkuran ko eh. Yung Diyos, pinadadaan lang sa Kanya. Kaya pagka may mga predicament kasi tayo eh, di ba? Parang sa evangelism. Pagka yung tao, maaskad yung mukha, maraming tato, squatter, parang niisip natin, hayaan mo na yan. Yan yung mga itsurang pang-impyerno talaga. Hayaan na natin sa impyerno yan. Hindi. Now, in the context dun sa church, no, to preserve the unity, dapat baguhin natin yung pananaw natin. Lalo na, yung binanggit sa Hebrews 6:10 is you're serving the saints. How do you serve your brethren in the Lord kung hindi siya kaaya-aya? Masungit, suplada, mayabang, no? Masyadong demanding, di naman active. Paano mo mamahalin yung mga ganang tao? Daming nakikita sa church na hindi maganda, hindi naman tumutulong. Paano mo mapaglilingkuran yung ganang tao? Di ba ang hirap? Real talk muna tayo. Mahirap yan kasi mamimili ka ng ugali. Kaya nga hindi lahat ng member sa church close mo di ba? Sino lang ang close mo? Ate G. Si Deacon. Wala kang volume. Si Mami, si Deacon, si Sister Mean, Ate Banji. Yung lahat na nandito, banggitin mo para wala magtampo. Yan, lahat ng nandyan. Amen. Ikaw, Ate Fe. Sino lang ang close mo sa church? Sino lang ang kaya mong bigyan ng pagmamahal? Pero hindi yun ang pinapatupad ng Diyos eh. Sino lang, Ate Fe? Wala naman po talaga akong pastor, wala akong tinitingnan kung sino man sa kanila. Pantay-pantay po yung tingin ko, pero mas medyo close ako kay Ate Banji kasi parang Ito mo na, di ba? May bias ka rin. Pero pantay naman din po yung tingin ko sa iba pastor, kaya lang medyo kay Ate Banji lang, medyo angat lang. You see? Kasi doon na, wala naman tayong sisiyan sa ganyang bagay kasi naturalesa yan ng tao. Kaya yung changing power ng Word of God ang maganda na nagbabago sa atin. Marami kayong ayaw sa simbahan. Marami kayong hindi nagugustuhan. Okay? Dahil kapag nawala yung ingredients na tinuturo ng Biblia sa atin, yung main ingredients na yon, hindi matatapos yung dilema ng simbahan natin na yan. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon. Okay? Now, tingnan natin.
Para mas maintindihan natin to, hanap tayo ng biblical pattern. Tingnan natin yung mga biblical pattern sa Christian service. Tingnan natin, Mark chapter 10, verse 45. Pe, ikaw na rin magbasa, Sister Pe. Mark chapter 10, verse 45. Pen, tagal mo Wait lang. 45 po, Pastor. 10:45. Kasi pag may Bible bonding, ready na agad yung Bible. Hindi ko kailan tatawagin, tsaka lang maghanap ng Bible. Bible bonding nga hindi dapat may Bible. Meron po. Meron pa Very akong good. malabo kasi Okay. mata ko eh. Basta. Sige, Mark Edad na yan. 10:45. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. King James ba yan? Opo. Bumili ka na ng magandang Bible, Pe? Ibawas mo dun sa kinikita mo sa mga loading mo, bumili ka ng magandang Bible. Yung hindi King James. Wala naman akong... Pastor, kala ko ba yung King James ang yung authorized sa atin? Sino sabi sa'yo? Meron ba nakita mo ba sa Bible na King James lang ang authorized Bible? May binilin ba si Jesus Hindi Christ? naman yung Ano? parang mas malapit po doon sa original. Hindi. Mali. Ang Bible pinakamalapit sa back lang yun. original, yung Legacy Translation ngayon, tsaka yung NASB. Kasi maraming English word sa King James, wala nang katapat na Tagalog ngayon, hindi na ginagamit. Wala naman tayong against sa King James. Maganda naman yan, kaya lang para mas maging epektibo ang pag-aaral mo at pagbabasa, gumamit ka ng ibang translation. See? Basahin ko sa iyo ibang translation, tamo mas malinaw kasi diyan sa binasa mo. For even the Son of Man came not to be served, but to serve. O, di ba? Parehas ba? Ibig sabihin? Minister po kasi dito, Pastor. Pero you see? ganun serve na rin naman yung Pastor, di ba? Yes, parehas. Pero Old English. And to give his life as a ransom for many. Now, sino ang nakita mo dyan na example sa paglilingkod? Si Jesus Christ po. Si Jesus Christ. Now, ano yung sinabi ni Jesus Christ dyan sa purpose niya? Bakit siya pumunta rito sa mundong ibabaw? To ransom. Bakit siya pumunta rito sa mundong ibabaw? To give his life a ransom for many po. Very good. Ano pa yung isa? Unahin mo yung isa. To minister. To minister or to serve and not be served. So nakita niyo yung biblical pattern natin? Si Jesus Christ mismo, nagpunta dito sa lupa, hindi para paglingkuran. May kilala ba kayo na naglingkod kay Jesus Christ? Kaya nga nung natatandaan niyo yung kwento ni Mary, nung may dala siyang pabango, nag-offer siya sa Panginoon ng mamahaling pabango, kinumen siya ng Panginoon. Na tuwing pag-aaralan ng Biblia, alalahanin ng pangalan niya. Dahil yun ang tamang response sa Panginoon. Nagbigay siya ng pattern sa service. It is Jesus Christ Himself. Kaya yun yung magandang pananaw na kapag sa Christian ministry ang ating aim is hindi tayo yung tatanggap ng paglilingkod, kundi tayo yung maglilingkod. Okay? Kaya pagdating sa simbahan, hindi ka uupo sa simbahan tapos mag-expect ka na palalamigan ka, i-entertain ka, babatiin ka. Aba, may kilala akong pastor, nagsimba dyan sa atin.
Binati mo na't lahat, winelcome. Basta sumunod na linggo, nagreklamo doon sa kamag-anak. Hindi man daw siya binati. Sabi ko, pastor ka pa naman, lintik ka. Ano pa na daw mo nasa loob ka ng simbahan? Paglilingkuran ka? Ano ka, hari? Hindi ka lang, sabihin na natin, pero binati ko naman yon. Sabihin na natin hindi kita binati. Ano problema doon? Ikaw ba, pumunta ka ba sa simbahan? Minsan naranasan mo yan? Ang dami mo reklamong, init-init naman dito sa church na to. Wala man lang merienda pagtapos ng Sunday school. Pangit-pangit ng tiles. Mukhang banyo. You see, and you can notice the same, maraming ganyang attitude sa simbahan. Ano? Let's look at now the practical way na ating practical side ng ating pag-aaral. Ilang beses na tayo nakakita ng gumawa ng maraming reklamo sa loob ng iglesia. Dahil lang nakafocus tayo sa sarili natin, na kaya tayo pumunta sa iglesia is for us to be pleased or to be served by others. Nakakahiya kay Jesus Christ. Jesus Christ came to serve, not to be served. Palitan natin ang pangalan mo. Ira Joseph Actub came to church to be served and not to serve. Ganda ba pakinggan? Evangeline Locanias, Konsehal Evangeline Locanias came to church to be served and not to serve. Di ba ang pangit? Hindi kasi yun yung tinuturo ng Diyos. May pattern na siyang binigay. Halimbawa, siya na, buhay niya, ministry niya, prinsipyo niya. Prinsipyo ito ni Jesus Christ eh. He came to earth not to be served, but to serve. So that is Christian ministry is all about. Ang nasa isip mo tsaka puso mo, lahat tayo kapag dumarating ang araw ng paglilingkod, ay maglilingkod. Hindi para paglingkuran. I heard some negative comment kapag nasa ministry tayo dati. Si pastor, tanghali na, hindi man lang kami naalalang pakainin. Ganon. Sabi ko, hindi nyo man lang natanong kung kumain na rin ako eh. Pero ganun pa man, sige, nagpahanap tayo ng pagkain, pinakain yung mga reklamador. Kasama-sama sa ministry, magreklamo pag nagutom. Why? Kasi mali yung pananaw. Palagi nating pinag-aaralan yan. Sabi yung pagkadating sa gawain, hindi binibitbit ang sarili. Hindi mahalaga kung sino ka pag nasa ministry. Kay doktora ka, kay engineer ka, kay teacher ka, kapatid, maglilingkod ka. Dahil yun si Jesus Christ nga Diyos naglingkod. Teacher ka lang. Engineer ka lang, deacon. Doktora ka lang. Kung makahasta ka sa simbahan, akala mo ikaw may-ari ng simbahan. So it's a no-no. Hindi natin tinutuligsa o hindi natin pinaparinggan yung mga ganyan. Straight talking lang tayo. Okay? That is the mental and spiritual focus in Christian service. Okay? Tayo ang maglilingkod. Hindi tayo ang tagatanggap ng paglilingkod. Tayo ang mananamba. Hindi tayo kailangan tumanggap ng kaluwalhatian. Naintindihan? Kaya alisin natin yan yung mga holier than thou attitude, yung mga papansin na ugali, na pag hindi napansin sa church, magtatampo, lalayas. Yung mga kapatiran naman, hahabulin, susuyuin. Ako hindi ko sinusuyo yun. Bumalik ka pag naliwanagan ka na. Para maintindihan mo na ang panawagan sa paglilingkod, kaya nga panawagan sa paglilingkod, maglilingkod ka eh. Naintindihan?
At ang mabigat nito, ang pattern natin dito, si Jesus Christ. Ang bigat ng pattern, di ba? Tingnan natin si Paul. Now, tingnan natin si Paul, Romans 1:1. Romans 1:1. Sino gusto magbasa? Pakibuksan lang inyong microphone. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated into the gospel of God. Okay, Titus 1:1, pakibasa. Titus. 1:1. Ang makakabasa may premyo kay Deacon. Wala. Naku, cancel na. Wala nang premyo. Bagal eh. Titus, ayun, meron na. 1 verse 1. Sige, basa. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. Okay, now, dyan sa dalawang verses na yan, paano pinakilala ni Paul ang kanyang sarili? Servant. Yes. Okay, sige, palitan natin, ha? Halimbawa, ikaw ang magpapakilala, Fe. Paano mo ipapakilala ang sarili mo? Fe Esteves, blank of Jesus Christ. Servant po. Servant din, gaya-gaya ka kay Paul, ha? Ay, tinatamad ka na mag-isip. Ate Banji. Evangeline Locanias, a blank of Jesus Christ. Tatagalogin to tamo. Alipin yung sasagot nito eh. Kasi wala pong makakataas sa Panginoon. Ako'y alilalaman ng Panginoon. Alila, sabi ko sa inyo, tatagalogin, di ba? Ako nagkamali, di ba? Talaga to si Evangeline, no? Okay, sige. Mami Nena. Nena, Doña Nena Pugay, Biuda de la Pugay. Wala A blank of Jesus naging Christ. pastor sa servant of God. Yan. Maganda sa inyo na nagmumula. Okay. So sana ganun yung pinapakilala yung sarili ninyo sa harap ng Panginoon. Huwag niyo kakalimutan yun. Dahil bakit kaya sinasabi? Makinig kayo mabuti. Hanggang mamatay tayo, hindi magbabago yung titulo na yan. Mananatiling Diyos ang Diyos, mananatiling lingkod tayo ng Diyos. Kaya huwag mo nang subuking baguhin dahil gusto mo lang magpakilala sa sarili mo. Pagdating sa langit, hindi mahalaga yung family name mo o mga achievement mo sa lupa. Ang aalalahanin lang ng Diyos yung ginawa mo para sa Kanya. Ilan ang naging disipulo niya dahil sa buhay mo? Dahil sa paglilingkod mo, ilan ang naging disipulo niya? Kaya mga kapatid, yan yung pattern sa Christian service. Okay? Philippians 1:1, dagdagan natin. Basa. Ang unang makakabasa ay tatanggap na ang gantimpala. Nakita niyo nasa likod ni Sister Milen? Yun. Yan ang matatanggap din yung gantimpala. Yung picture nga lang noon. Sige. Philippians 1:1. Philippians 1:1, Paul and Timothy, servant of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, including the overseers and deacons. Okay. Sino pa yung minention dyan ni Paul, maliban sa sarili niya, na servant ni Jesus Christ, band servant? Timothy. You see? Kaya pag may mga kasama kayo ng mga Kristiyano sa buhay, dyan sa bahay, o nasaan man kayo, paalalahanan nyo sila. Kapatid, we are just servant of a living God.
Kaya sa loob ng simbahan, kapatid, dapat walang mga personalidad. Okay? Hindi po pwede dahil hindi magbabago ang titulo natin. Kahit na ikaw ay magkaroon pa ng posisyon sa simbahan, ikaw ay isang diakono, ikaw ay isang treasurer, ikaw ay secretary, hindi magbabago ang pagiging servant mo. Servant ka pa rin. Okay? And besides, that is a biblical pattern na iniwan ng Panginoon at ng mga unang apostoles. Okay? Tingnan natin sa Luke. Tingnan mo paano magpakilala yung ibang mga servant of the Lord dyan. Luke 1:38. Practice muna tayo magbukas ng Bible. Luke 1:38. Mauli, sa unang makakakita, say mine. Luke 1:38, and Mary Wala nang said, premyo, lumampas ka na sa oras, sis. Sige, Luke 1:38. and Mary said, Behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word. And the angel departed from her. Sino yung karakter dyan? Si Mary po, Ano pakilala niya? bondslave of the Lord. Imagine that, Mary. No, sa pananaw ng tao, siya na may pinakamalaking pribileyo sa lahat ng babae sa mundo, no? Tama? Kung palakasan lang sa langit ang pairalin, pinakamalakas na siguro si Mary sa langit, no? Pero paano niya dinescribe yung sarili niya sa Bible? A bond servant of the Lord, slave of the Lord. Okay. Tapos sasambahin mo si Mary, hindi ka nag-iisip. Sabi niya nga, bond slave nga ako ng Diyos eh. Ibig sabihin, he's not even worthy of worship. Pero nakita niyo yung laki ng privilege ni Mary. No, tinagurian siyang ina ng Panginoon nung nasa lupa. And yet, tingnan mo yung claim niya. I am a bond servant of the Lord. Ano ibig sabihin ng bond servant? Walang karapatan sa sarili. Gumagalaw, kumikilos, ayon sa salita ng kanyang master, ayon sa pag-uutos ng kanyang master. That is the meaning of bond servant or slave. James 1:1. Mary Ann, paboritong book. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion greeting. Kala ko depression. Muntik na Okay. po. Sige. 2 Peter 1:1. Si Pedro naman, nakita natin si Lucas, no? Pinakita diyan si Maria, si Santiago, tingnan naman natin si Simon Peter. Simon Peter. Simon Peter, a Wala ng servant premyo. and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Very good. Wala ng premyo, lampas na sa oras eh. Jude 1:1. Jude 1:1. Isang bagong jacket para sa mga kakita. Jude 1:1. Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James, to those who have been called, who are loved in God the Father and kept for Jesus Christ. Sayang. Lampas ng 1 second. Hindi na umabot sa premyo. Okay. So, Jude, servant pa rin. Servant. Revelation 1:1. Revelation 1:1. Aga lang magsabi ng text. Di Which naman God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John. Sige. Meron kang pinalamig na leche plan kay Deacon. Okay? Servant pa rin si John. John, the beloved, is his servant.
na nasa Patmos Island. Okay? Na, so ano ang mga prinsipyo na mapapag-aralan natin ngayong hapon? Sige, magbigay tayo ng mga prinsipyo, pananaw at mga aralin na dapat natin tandaan in Christian ministry. Okay, let's begin with Sister Fe. Kasi pakiulit nga ng tanong, ang ingay kasi ng mga to eh. May mga lesson learned na lang. Sige, lesson learned. Lesson learned po, bilang mga servant po ng Panginoon, dapat po magpapakumbaba po tayo sa Panginoon. Kasi wala po tayong dapat na ipagmamalaki sa Kanya. Dapat maging humble po tayo sa harapan ng Panginoon Diyos po. Okay, salamat. Fe. Sige. Patterson. Sa akin po na wala po tayong i-claim na sa atin. Lagi po natin ibabalik yung kapurihan sa Panginoon at lagi natin ipapaalala sa iba at sa sarili natin na tayo ay servant ni God and hindi tayo yung master. Correct. Mami Nena. Being a servant of God, kailangan ibigay natin yung the best effort natin sa paglilingkod sa Panginoon with love, without any pride, and with humility in heart. Okay. Okay. Sister Milen, based doon sa Mark chapter 10 verse 45, anong prinsipyo ang iniiwan sa iyo nito? Ano po ulit, Pastor Mark? 10:45. Basahin ko muna po, Pastor. Okay, good. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Ang Panginoong Jesucristo po bilang Diyos, bilang anak ng Diyos Ama, dumating po siya dito sa lupa para mag-serve, hindi para pagsilbihan. So, ang po implication po sa akin itong verse na ito, na sino po ako para hindi maglingkod? Yan. Bakit si Milen dumating sa lupa? Ikaw na yun naman ang tanongin mo, sarili mo naman. Kung si Jesucristo pumunta sa lupa para maglingkod, ibigay ang kanyang sarili sa kamatayan na para iligtas ang marami. Now, si Milen naman, ano naman ang layunin ni Milen? Bakit siya dumating sa lupa? Nilikha po ako ng Panginoon para sa Kanya. Hindi para sa sarili ko, hindi para kanino, pero para sa Kanya. Para sa Kanya. Maglingkod, eksakto. Doon natin kinuha yung prinsipyo na we are saved to serve. Huwag natin kakalimutan yun. Kaya minsan tinatamad tayo sa Christian ministry. Nawawala na yung esensya ng pagiging servant. We thought na we are master. Kasi ganun ang asta ng master eh. Gagawa lang ako pag gusto ko, master ako eh. Di ba? Hindi ka servant. Tulad ngayong hapon, alam na may gawain pa ng hapon. Hindi ako atin dyan, may iba akong gustong gawin eh. How can you justify that now? Di ba? At maraming beses nagawa na natin to dahil lang hindi natin naiintindihan. O dahil lang wala nagtuturo siguro. Hindi na ako. Di ba dati may gawain kayo sa hapon doon sa binili, Ilang beses ka lang hindi bumalik sa gawain sa hapon dahil meron kang may gusto kang gawing iba. Maraming pagkakataon. Hindi na mabilang, Paano mo na-justify yun sa Christian service, sa Christian ministry? Actually po, hindi po siya pwedeng i-justify actually. Correct. Wala pong katuwiran. Pero mabigat, yung church walang ginagawa para sa'yo.
Sadly to say po. Correct. And hindi lang sa simbahan yan, sa maraming simbahan sa buong mundo. Lalo na sa Europe at sa US ngayon. Hindi mo pwedeng utusan ng Kristiyano na maglingkod sa Diyos. Huwag na tayong lumayo. Dito na lang sa mga mega churches sa tabi natin. Bakit nila gusto sa mega churches? One of the biggest advantages pagka member ka ng mega churches, hindi ka obligado na bumalik at maglingkod. Hindi ka obligado na tumulong sa gawain. Eh, gustong-gusto nila yan. Tipin mo, paglabas mo ng simbahan nyo, nasa mall, malling na agad. Pagka yung anak natin, tinamad, uuwi na lang ba, ayaw na magsimba sa hapon, wala naman tayong ginagawa na eh. Hindi natin sila natuturuan. Hey, paalalahanan nyo sila, anak. Servant tayo ng Panginoon. May pinapagawa pa ang Panginoon. Remember the Sabbath day and keep it holy. We will keep it holy the whole day. From paglubog ng araw ng Sabado hanggang paglubog ng araw sa araw ng Linggo, may pinapagawa ang Panginoon. Sasambahin natin siya. Okay? Yan ang proper application ito dahil yun yung translation niya eh. Mananatili kang servant. Kaya nga sabi ni Paul, natatanda sabi ni Paul, kung may pagmamalaki si Paul, sabi niya, in the book of Romans, kung may pagmamalaki ako sa laman, nasa akin na lahat yon. Isa akong abogado, isa akong Pharisee, isa akong Romano, in strict sense ng kanyang relihiyon. He is a Pharisee. He is a Jew. Pero sabi niya, but I count all these things but dung. Yun ang magandang pananaw. Yung mga magulang, napapansin ko, ibang mga magulang ngayon, lalo na mga professional na yung anak, may mga sinasabi na sa buhay, hindi na nakikinig yung anak sa kanila. True. Isinuko na nila yung pagiging magulang. At diyan ko in-admire yung nanay ni Sarah Geronimo. Kilala niyo yung nanay ni Sarah Geronimo? Member yan ng Green Hills Christian Fellowship. Pagka mali ang pananaw ni Sarah Geronimo, pagka mali ang relasyon, di pwede, anak. Pagka may ministry at magkukomplikado sa shooting niya, hindi pwede, anak. Karay-karay niya yan si Sarah Geronimo. Hindi pwede. Kasi sabi ko nga kanina, hindi magbabago ang titulo natin. Mananatili tayong servant ng Panginoon. Buong buhay natin. Yes, we are friends of God. We are children of God. Pero wag mong aalisin niya. We are still servant of God. Tandaan niyo mabuti yan, mga kapatid. Okay? RJ, bago ka tuluyan magsuklay dyan, okay, mag-share ka naman sa amin ng pagpapalang natutunan mo ngayong hapon. Yung mga basa. Nabasa natin lahat na lahat ng mga apostles, servant lang ng Panginoon. Siyempre, ganoon din tayo. Nabuhay tayo sa mundo, di ba? Para maglingkod sa Panginoon. Tayo pwedeng magbayabang kasi nga marami tayo mga narating sa buhay. Bagkus, dapat, kung marating ka sa buhay, gamitin mo yun para maglingkod sa Panginoon. Kasi isa ka lang servant, di ba? Tayo para maglingkod. Tayo dapat magmalaki sa Panginoon. Kaya yung dami kong lesson dito pa sa iwan natin yung attitude natin pag sa gawain. Kasi nag-serve tayo sa Panginoon, so yung serve natin, di ba? Alisin natin yung mga attitude natin na kunyari tayo mainisin sa gawain, alisin natin yun. Servant tayo ng Panginoon eh, di ba? Alisin natin, mas unahin natin na paglingkuran yung iba kaysa yung sarili natin. Kasi minsan talaga, pag nasa church tayo, ang dami nating ni-discourage tayo, di ba? Daming discouragement dyan. Kunyari, di ka ma-appreciate ng iba.
Yun nga, yun din. Di ba tayo eh? Hindi man tayo pinaglilingkuran dapat. Tayo yung Oo, naglilingkod, tama. kaya huwag tayong mainis. Bilang isang Yan, very good. servant Very ng good. Panginoon. Coming from RJ, talagang naniniwala ako doon. Oo. Yan ang problema niyan sa church dati. Hindi siya masyado napapansin eh. Oo. Eh ngayon alam niya na. Kaya kahit walang pumapansin dyan, tuloy pa rin yan. Di ba, RJ? Kasi lingkod yes, pa. tayo. Kasi lingkod tayo, hindi naman tayo artista. Di ba? Para pansinin ng pansinin, ano? Di ba, Brother RJ? Ako, Pas. Pero naniniwala din ako dun sa kasabihan mo na hindi lahat ng artista nasa showbiz. Yung iba nasa Kabuko Christian Fellowship, di ba? Pero servant tayo ng Panginoon, RJ, ha? Yan. Sige. Mabuti, mabuti. Purihin ng Diyos. Sige. Ate Banji, ikaw lumabas dito sa cellphone ko eh. Pastor. Ikaw nga. Paglingkod mo. Maglingkod po tayo ng mayroong pagmamahal sa Oo. ating iglesia. Tama, ano. Ako madalas ako ma-rebuke sa katotohanan na yan eh. No. Pero pag nare-realize ko rin, at the end of the day, pag nare-realize ko din, humihingi ako ng tawad sa Panginoon at bumabawi na lang ako. Kaya yung mga quitters, sabi nga ng speaker natin doon sa fellowship, si Pastor Jake, no? Quitters never win. No? Totoo. Kaya, salamat. Tipe. Ano po, Pastor, nga po, bilang servant po ng Panginoon, para maipakita po natin yung paglilingkod natin sa Kanya, gagawin po natin ito sa kapwa po natin ng may pagmamahal po. Isipin po natin na kapag nagsiserve po tayo sa kapwa natin, ginagawa po natin ito para po sa Panginoon. Kaya hindi po natin tingnan kahit kung ano man yung ginagawa natin para sa Kanya, wala po kasi tayong dapat na ipagmamalaki sa Panginoon. Kaya yung gagawin natin sa kapwa natin, gagawin natin to with love. Okay, salamat Kaya pag may evening service na tayo hindi ka muna uuwi ng bayan. Kasi ibabalik pa, may evening service, di ba? Kasi mahal natin si Lord pag nagsiserve. Yan. Sige, Deacon. Sa akin po, palaging reminded sa akin yan eh. Yung hindi dalhin yung sarili po. Hindi dalhin palagi sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil servant lang tayo. Dahil yung Panginoon palagi example natin. And laging sa akin yun na papawak sa sikbang ko. Pwede ako ngayon. Sinabi kay Pastor palagi. Pwede ako sumahod ng malaki ng 35 to 40K. Pero servant lang ako. Hindi pwedeng mauna aking sarili. Panginoon muna. Correct. Salamat sa Panginoon. Kaya pagpapasensya mo na yung mga demanding na kapatiran, hindi naman tumutulong, di demands pa. Unawain mo na lang kasi part yun ng pagmamahal na? Kaya kung medyo naiinis ka na, panalangin mo lang. Okay. Tama. Sige. Next, Marian. Ano ba yan? Veterinary clinic ba yan? Malapit na po. Ayun, para sa akin po, ayun nga na
tuwing maglilingkod tayo sa Panginoon or sa kapwa natin kapatiran, lagi nating iisipin yung standard ng Panginoon pagdating sa paglilingkod. Kasi nga sabi sa sa salita ng Diyos na baliwala yung pagsiserve mo kung walang love. Kumaga hindi siya valid. Hindi kumaga hindi siya nakikita ng Panginoon kasi nga walang pagmamahal na kalakip. Yan po. Talaga, Very good, very good. Sino pa yung lalabas dito? Ayan, si ano to, Itong asawa ni Michael Temporal. Nandiyan ka pala, kapatid. Lisel. Ay, ikaw naman, Lisel. Ano naman ang lesson learned natin ngayong hapon? Naka-mute ka, Sel. Pag mga Lunes, hindi pa na-unmute, babalikan na lang kita, ha? Pakitap lang ating Lisel yung lumalabas. Sige, balikan natin si Ate Lisel. Sister G, ikaw muna, Sister G. Pas yung sa akin, yung natutunan ko, bali, bilang servant, dapat palagi tayong naka-focus dun sa mapiplease natin si Lord. Kumbaga, hindi tayo pwedeng kumilos ng para sa, kumbaga yung sa plan natin. Kumbaga, parang palagi nating tingnan kung ano yung plano ni Lord para sa atin. And then at the same time din, hindi rin natin kakalimutan na dapat nagsiserve din tayo sa mga tao or katulad nun sa mga loved ones natin na wala pang idea tungkol sa salvation. So parang kailangan nating talagang madala sila. Ma-teach din natin kung ano yung natutunan natin o kung ano rin yung tinuturo ni Lord sa atin. Para yung paglilingkod natin kay Lord, kumbaga na-remember niya. Kasi katulad ng sinabi din sa napag-aralan natin, yung mga ginagawa natin kung walang pag-ibig, so parang hindi yun natatandaan ng Panginoon. So dapat palagi tayong nakikita natin, Pastor, kumbaga yung pagmamahal hindi nawawala yun sa atin. Kasi once na nawala na yun, wala na ring silbi yung service natin sa Lord. Okay, sige. Brother JR, according to Hebrews 6:10, anong lesson ang tinuturo sa atin yan? Hebrews 6:10. Ayun po, pas na yan Diyos ang Panginoon para hindi niya ma-remember yung mga paglilingkod natin. Kung gagawin natin ito sa pagmamahal. Kaya buti na upang talagang malaman natin na yung pag-serve natin sa Panginoon at sa iba na maging accepted sa Panginoon ay gawin natin ito sa pagmamahal dahil yun yung standard na binigay niya sa atin na paglilingkod, hindi basta-basta paglilingkod lamang. Kasi kung yung paglilingkod lamang na gagawin natin ito nang walang pagmamahal, hindi ito matatandaan ng Panginoon. Hindi niya ito sunog. Okay, thank you. Balik tayo kay Ate Lisel. Meron Wala pa rin. Sige. Okay, so maraming salamat sa hapong ito. At I'm sure na muli marami na naman tayo natutunan mula sa salita ng Diyos.
At sa ating pagbubulay-bulay mamayang gabi bago tayo matulog, na mapaalalahanan tayo ng Diyos na tinuturuan niya tayo mula sa kanyang salita about Christian ministry. And we should know how yung ating attitude towards our ministry, ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos, no, kalakip ng kanyang banal na panawagan. No? Kaya lagi natin itong tatandaan. Serving God is always a privilege. Calling lang ito ng Panginoon eh. Kalakip ito ng pagtawag sa atin sa kaligtasan. Kanina, maganda yung mensahe ni Pastor Rimando kanina umaga. You see? Nga lamang at sumobra tayo sa oras, kaya yung part 2 ay next Sunday. Naintindihan natin, ano? Naintindihan nyo ba? Pag hindi nyo pa naman naintindihan nyo, ewan ko na lang. Pinasimple na lang gusto yung talata para maintindihan. Pag hindi nyo pa yung naintindihan, tataas na yung kamay ko sa inyo talaga. Okay? Although, marami naman doon, familiar na kayo, no? Pero maganda pa rin na may mga ngaral na iba na naiintindihan ninyo na nagtuturo ng Biblia talaga. Okay? Nakita ninyo na di nga natin alam halos kung ano yung ibig sabihin ng pasimula. Pero noon pa lang, isipin mo, nasa puso ka na ng Panginoon. Nasa isip ka na ng Panginoon. Okay? Kung ano yung dahilan, bakit kanya napili? Noon pa lang sa pasimula, alam na niya. Ngayon nga, hindi mo pa ipaliwanag bakit ka pinili. Nakita natin yung taas ng karunungan ng Panginoon, ano? Kanina, nakaka-rebuke yung mga katotohanan. Before the foundation of the world, wala pang nalikha. Sabi ni Pastor DJ kanina, wala ka pang ginagawang mali at tama. Pinili ka na ng Diyos. At kaluguran niya, anong ginawa niya? According to His good pleasure. Kaluguran niya. Kaya, yun yung magandang layunin ng pagpili sa atin eh. Mananatili tayong kaluguran ng Panginoon. Dahil babalik tayo dun sa katotohanan na nagkamali ba ang Panginoon nung pinili tayo? Para ibilang ng mga lingkod niya? Kaya laging privilege ang Christian ministry. Or else, you will question the decision of God nung pinili ka niya. Kasi nakita, from eternity past to eternity future, nakita na ng Panginoon eh. Alam niya na eh. Kaya hindi siya pwede magkamali. Di ba, ang ganda ng tanong kanina, kung yung iba hindi pinili, unfair ba yung Panginoon? I don't think so. Kasi kung fairness nga naman ang hahanapin, ang fairness doon, lahat tayo punta impyerno. Lahat tayo makasalanan eh. Kung bakit hindi sila napili, isa lang ang masasabi ko sa inyo, it's because of the wickedness of the heart. Baka may kilala kayo, bakit to ang bait-bait na tao, hindi napili? Well, sa pananaw mo, mabait siya. Pero sabi ng Bible, it is the Lord who weighs the heart. Hindi mo alam kung anong meron sa taong mabuting sinasabi mo. Hindi natin alam talaga. Marami tayong di alam sa buhay na ito. Subalit ang alam lang natin ngayong hapon, napakapalad natin dahil pinili tayo ng Diyos para maging lingkod niya. At yun lang isang katotohanan na gusto kong iiwan sa inyo ngayong hapon, na dapat ikagalak natin lahat. Dahil nakita na ng Panginoon ang lahat ng bagay from eternity past to eternity future, do not doubt God sa pagpili niya sa iyo.
Sabi doon, according to His good pleasure. Dahil naniniwala ang Diyos na magiging kaluguran ka niya. Mhm. So, I see you next Sunday. I hope you enjoy araw. Maniwala kayo sa akin. Balang araw. Sa pagtsatsaga ninyo yung pagtitake note na yan, mas magiging effective ka sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At marami ang may inspire dahil naibibigay mo ng may hustisya at tamang pananaw ang salita ng Diyos. Kaya pagpalain tayong lahat ngayong hapon. Maraming salamat sa oras ninyo. At lumubog na ang araw. Maraming salamat sa natapos natin pagsamba. Huwag mong kakalimutan na meron tayong Diyos na dapat paglingkuran. So hanggang sa muling pagkikita, maraming salamat po. At Salamat din po. hilingin natin si brother, sino ba yung mga kapatid natin na lalaki na narito ngayon? Naging mas marami ang babae, no? Hilingin natin si Brother JR na wakasan tayo sa pananalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, na dakila sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa iyong paggabay sa amin, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita at sa aming mga kasama, Panginoon, na narito ngayon na handang matuto, Lord God, at patuloy, Lord God, na binigay ang oras, Panginoon, upang sambahin ka sa hapong ito. Maraming salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, ng kalakasan at ng buhay, Panginoon, sa bawat isa na pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord God, sa mga pagpapaalala, Panginoon, at sa mga natutunan namin, Panginoon, na bago sa paglilingkod, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagtatama mo ng aming paglilingkod na ito ay ginagamit namin, Panginoon, at ginagawa na may pagmamahal, Panginoon, na upang maging katanggap-tanggap ito, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Lord God, sa mga tinuro mo sa amin, Lord God. Pakabanalin mo ito. Naway, Panginoon, na araw-araw, Panginoon, ay maalala namin ito, ma-apply namin ito sa aming mga buhay, Panginoon, sa mga personal naming mga buhay, ang iyong mga itinuro, Panginoon, at kami panghinaan, Panginoon, dahil ang pagmamahal, Panginoon, ang biging pundasyon ng aming paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Maraming salamat po kay Pastor Ogie na narito, na patuloy, Lord God, na naglilingkod, Panginoon, sa inyo, na magturo, Panginoon, para naman sa amin, Panginoon, Lord God, na matuto. Ang buwalhatian, Panginoon, ay mapunta sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw ang aming luwalhati at sinasamba sa pagtatapos ng gawain ito. Ito ang aming samot dalangin, Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat sa prayer, JR.